So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Baliwag branch para sa update natin. At ngayon, nakita na natin itong Honda RSX. So umpisahan na natin yung walk around nitong motorcycle na to. Ayos na ayos siya. My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view and I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it. So yun na nga, ilang beses ko na tong nakita. Hindi ko alam kung sa Inside Racing nakita ko siya, pero parang nakita ko siya sa test ride, pero wala halos pumansin dito sa bagong RSX. So kung updated kayo sa mga motorcycle natin sa Honda, last time meron din tayong RSX na vlog, pero iba yung itsura nito ngayon. At ayun nga, para sa kanyang presyo, papakita ko na lang din dyan sa screen at yung contact number para dito sa branch na to, itong Honda Baliwag branch. Dito sa may sabang lang to, okay? So, ayun, walk around na natin itong motorcycle na to at excited din ako na makita at i-share sa inyo. Ay, siya. So, yun nga, para sa kanyang headlight, dito ay bulb type pa rin naman siya. Pero hindi sila nag-upgrade dito, ano? Sana si Honda is gawin din to na LED. Wala lang, para sumabay lang dun sa trend na mga naka-LED na yung headlight. Pero yung forma, nandun pa rin yung wave type eh. 'Di ba? Yung datingan niya. And then meron tayong mga pa-curve na design. Napakasimple lang nung kanyang itsura dito. Yan, wala siyang masyadong special. Pagbaba natin, meron tayong Honda. And then merong sticker dito na RSX. Tapos may lining na kulay red. And pero maporma siya, para siyang galit na ibon yung datingan niya. Ito ay may bulb type na daytime running light, and then yung signal light niya dito sa side na to. Tapos meron siyang parang malabong style. Yan. So may mga patulis na design yan, and then meron siyang maliit na details dito na ma-appreciate mo yung ganitong datingan. Tapos napaka-minimalist lang dahil nga yung kanyang decals kulay gray and may lining na kulay red dito sa side na to, and then meron din siya sa side dito, and then sa side pairings. Kita mo to. Ayan. Diba? So, yun yung datingan niya. Napaka-minimalist lang, and naka-air-cooled nga pala ang isang to. So, kanyang front fender is mahaba. Sobrang haba niya. Yung extension, mahaba din. Ito, matte finish. Tapos, flexible din siya. Ayan, kita nyo naman yung flexible na yan. And then, dito rin sa side na to is flexible din. Ayan. So medyo manipis lang yung kanyang tires, pero ang ganda ng itsura ng tires na ito. Ang size dito ay saan yung size? Saan yung size? 70 by 90 by 17. Tube type pa rin naman ang isang to. Naka drum brake tayo rito. Ganda ng rims niya. So naka wide spoke tayo, and then naka telescopic fork. Maganda rin yung forks na ginamit. Sa paint job, panalo ka rito. Dito sa ilalim, wala siyang harang dito, pero kagandahan kasi dito is mahaba yung ating extension, so hindi masyadong matatalsikan ng putek yung ating makina dito sa ilalim kasi wala siyang harang eh. So yung style dito sa side, ayan, kita nyo yung aggressive niyan. Maganda rin yung style niya eh. Nandun pa rin yung wave type na design para dito sa bagong RSX. Ito na kasi yung mga bagong wave type ngayon. So, wala pa rin tayo ritong side pocket, di pa rin nilagyan ni Honda. Pero yung ibang mga brand meron na, di ba? Pero ito, napaka-minimalist pa rin ng datingan niya. Pero kagandahan, dito sa kanya ignition, dito na binubuksan yung ating seat. Ayan. Pupush nyo lang siya. Tapos mag-open na yung ating seat. Maganda yung style dito para sa kanya ignition. And then meron tayong shutter lock dito. Dito naman sa side, or dito sa body, naka-matte finish tayo. Combination ng glossy finish. Meron tayong Honda sticker. Yan. Yung ating handlebar or yung panel gauge din natin dito is naka-analog type tayo. And makikita natin dito yung mga details. Yung kanyang gear indicator na 1, 2, 3, and 4. Signal light side by side. Neutral. Pag naka-high beam, and then engine check. Yung fuel gauge, speedometer and odometer. Meron tayong magandang emblem ng Honda rito. So, yung kanyang switches, ito nga pala ay naka-automatic on na. Pag in-start natin yung motorcycle, naka-on na yung kanyang headlight.
So, meron tayo rito sa switches niya. Dito sa side, electric starter lang. Lever. Ganda nung kanyang lever. Oh. Gusto ko yung datingan nito. Yung gusto ko yung style. Matte. Yan. Tapos, pag press natin, piniga natin, napaka-smooth. Yung ating grip is napakapayat lang siya. Pero sobrang kapit niya. Throttle niya, napaka-responsive ng throttle. Yung bar end metal naman. Dito naman sa side, yung grip natin dito same lang. Pero naka-semi-automatic tong motorcycle to. So, meron tayong high and low, busina, signal light. So, wala tayong flasher dito and wala tayong hazard switch. Ayan. So, pagbaba natin, gusto ko yung itsura ng ating makina dito. Matte finish, napakaganda nung paint job dito. Tapos, yung kanyang foot pegs combination ng rubber and metal, meron tayong bracket dito para hindi tayo mapasok sa makina. May kickstart pa rin naman tayo rito. Maganda rin yung kanyang style. Maganda rin yung kanyang finish. Yung kanyang rear brake pedal, smooth lang din. Meron tayong naririnig na tumatama yung metal. Pero sana din sa ilalim, meron tayong goma. Para at least, di ba, yung kalansing, di ba, is males. Okay? So, yun lang naman napansin natin dito. Foot pegs para sa angkas, same lang din. Combination ng rubber and metal. Maganda yung alloy na ginamit dito. Kakaiba yung texture. Maganda yung paint job. Ayan. Ganda, di ba? Tapos yung kanyang tambucho, mahaba din. Meron tayong cover na flexible matte finish plastic yan. Dito naman sa side, meron tayo ritong RSX. Napaka-minimalist lang yung ating decals. Meron tayong PGM FI dito. So, nagtatanong dito is FI na po ito. Ayan. So, naka-dual shock tayo rito. Kulay gray yung kanyang paint job. Naka-drum brake tayo rito. Naka-ward spoke din tayo. And then, yung size dito ay 80 by 90 by 17. So, maganda yung tires niya. Sa grab bar niya, ito, solid din. Ganda rin ha. Para siyang may rubber na binalot. Tapos, may metal sa loob. Ganun yung datingan niya. So maganda rin, no? Napakalagkit niya, oh. Mapapansin mong goma yung balot niya. Pag pinisil-pisil mo siya. Ayan. So sa taillight natin is naka halogen bulb pa rin tayo rito. Signal light, bulb type din. May reflector. Malapad yung ating rear fender. Flexible din yan. Okay. So sa tambucho, ito, napakasimple lang niya. Meron din tayong swing arm dito. Maganda rin yung kanyang design. Maganda yung paint job dito. Tapos yung mga pagkakahinang dito, maganda rin. Alam mo talagang quality. So, napansin natin, dito sa kanyang chain, meron siyang cover. Ito, metal naman to. Diba? At least hindi tayo mahihirapan maglinis ng chain. Tsaka hindi siya agad-agad mapuputika, hindi siya mababasa. So, pag nilinis natin siya sa loob, alam natin na tatagal siya. Ayan. Pero medyo mabusisi lang siya yung pagtatanggal. Ayan. Dami yung babaklasin dito. Ayan. Pero at least protected tayo rito, 'di ba? So, dito naman sa side ng kanyang makina, yan din yung style. Maganda rin. Tapos, naka-dual shifter tayo rito. Yan, naka-dual clutch. Ang ating foot pegs, di rin siya napiplit. Side stand. Ayan, napaka-smooth lang din. Tapos, sana dito maglagay din sila ng side stand kill switch para dun sa mga safety features ng mga ganitong motorcycle or ganitong underbone, di ba? Sa upuan, meron tayo rito looks premium na leather. Tapos yung kanyang foam, nandun siya sa gitna. Hindi siya yung sobrang lambot, di rin siya sobrang tigas. Nasa gitna siya. Ayan. So, makapal din yung foam. Pati yung ating foam dito sa OBR, halos same lang din yung feeling doon sa harap. Meron tayo ritong utility hook or helmet hook. Basic tools, nandito na rin. Then yung ating side mirror, manual, and then yung itsura ng ating compartment. Ayan. Itsura ng ating gas tank. Malinis lang yung pagkakadesign dito. And hindi nyo na kailangan magsusi para ma-open tong cap niya. So sana dito is maglagay sila rito ng goma para at least hindi magagasgas yung ating paint job para dito. Okay. So, ayan, try nating sakyan itong motorcycle na to kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko itong motorcycle na to. So, ayos na ayos yan.
My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view, and I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness. So yan, para sa 5 to na kagaya ko, abot naman natin siya. Talagang hindi tayo masyadong hirap dito. Magaan yung motor, no? Tapos nagustuhan ko rito is maganda yung shock sa harap at likod. Yung turning radius niya is malawak din. So para sa mga naghahanap ng mga beginner bike, pwede tong isang to, naka semi-automatic or mga underbone type na hanap nyo. Pwede nyo tong pagpilian. Sa presyo niya, pinakita ko naman na, and then yung contact number dito sa branch na to is puntahan nyo na lang or kontakin nyo na lang yung kanilang branch. So ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito, puntahan nyo na lang. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa mga nag-aabang ng ganitong wave type. Okay, ngayon ito yung bago nila ng Honda. Ayos na ayos yan. So yun lang mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.